Cabanatuan City, nagningning kasama ang cast ng inaabangang Encantadia. Magandang hapon, Hilaga at Gitlang Luzon. Mahigit 12 kabahayan ang dinemolish sa Santa Maria, Pangasinan. Ang mga nakatira sa demolition area, walang nagawa kundi panoorin ang paggiba sa kanilang mga bahay. Sundan sa report. Mga minor de edad na may hawak ng mga karatula ang luminya sa gilid ng kalsada sa Barangay Cabuluan, Santa Maria, Pangasinan dakong alas 8 ng umaga kanina. Panawagan nila, palugit bago gibain ang kanilang mga tinitirhang bahay. I-extend nila kami at ibibigay muna nila sa amin yung relocation at saka yung assistance po. Kasi wala pa po silang natupad na yung mga iprinamisa nila na ibigay sa amin, hindi naman po nila ibinigay. Pero pagdating ng sheriff na may hawak ng utos ng korte para sa demolusyon ng mahigit 12 bahay, wala ring nangyari sa panawagan ng mga residente. Tumanggi na magsalita sa kamera ang sheriff. Unang giniba ang bungalow type na bahay na ito. Ang mga may-ari ng bahay, hindi napigilang bumuhos ang kanilang mga luha. Walang magawa itong mga may-ari ng bahay kundi pagmasdan ang pag-demolish sa kanilang mga bahay. Pero ayon sa may-ari ng mismong lupa, nabigyan naman daw ng mahabang abiso itong mga apektadong residente. Mahigit 20 taon nang nakatira ang residenteng si Eufenia Baquilar. Aminado itong wala silang hawak na titulo. Kaya't kagabi pa, nagsimula na silang mag-asabalutan. Sa kasamaang palad, wala po kaming malilipatan kaya dito lang muna kami sa tabi ng kalsada. Saka natulog pa po kami diyan kagabi. Noong Pebrero pa inilabas ang writ of demolition, kaya't sapat na raw ang ibinigay na palugit ng may-ari ng lupa. Tarusanda ko mati bagbagada. Handa ko mga agindidiam mo. Amudan nga nabayag dati. Di kita na dumata, di na panayara. Kaso na ito yan. Iso nga, tarusanda ko mati bagbagada. Nakakalat naman ang pulisya sa paligid para magbantay. Main role ng PNP po rito is i-maintain po yung security po, no? Kaya po andito yung kapulisan para sa ganun ma-prevent po natin yung mga untoward na incident na mangyari. Aminado ang lokal na pamahalaan na limitado lang ang maibibigay nilang financial assistance sa mga apektadong residente. May inoffer din yung National Housing Authority during the conference. Pero maliliit kasi yung mga yung mga units kaya ayaw ng mga residents. Nasawi ang isang umano'y drug personality sa Zaragoza, Nueva Ecija matapos magtangkang tumakas at makipagbarilan sa mga pulis. Samantala, ginang at umano'y parokyano nito, huli rin sa bypass operation sa parehong bayan. Nakaalerto si GMA News Stringer, Junjun C. Kumandusay sa kalsada ang 40 anyos na si Aaron Cabrera matapos ang isinagawang bypass operation sa Barangay Santo Rosario, Zaragoza, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nagtangkang tumakas at nakipagbarilan pa sa mga pulis ang suspect na kabilang sa drug personality sa bayan. Nagtamo ng matinding tama ng bala sa katawan ng suspect. Agad daw dinala sa ospital si Cabrera, ngunit idineklarang dead on arrival. Nakuha mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang mga shabu at drug paraphernalia. Sa palagay ko po, mababawasan po ang bentahan ng illegal na droga dito sa aming bayan dahil gawa nga po nitong aming operasyon na ginawa po at binuo ng aming operatiba. Sa Zaragoza, Nueva Ecija pa rin, arestado ang 57 anyos na si Estelita Almeida kasama ang parokyano nito na si Nomer Aquino sa isinagawang bypass operation. Nakumpiska sa mga ito ang ilang plastic sachet na naglalaman ng illegal na droga at drug paraphernalia. Hindi ko po alam. Galing po ako sa Pampanga. Dati po, sir. Hindi na po, sir. Inihahanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga suspect. Mula dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, Junjun C, naghahatid ng Balitang Amyanan.
Patay ang pahinanteng si Chris Manawis, 29 anyos, matapos makuryente habang kumukuha ng tubig sa isang water refilling station sa Manawag, Pangasinan. Paalis na ang biktima para bumiyahe. Nang maalalang wala itong dalang tubig, kaya agad nitong binuksan ng water refilling station na pagmamayari rin ng kanyang amo sa trucking business. Nakayapak ang biktima ng isaksakang aparato kaya nakuryente ito. Nag-aagaw buhay ang isang negosyante matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang tindahan sa Asinggan, Pangasinan. Narito ang report. Kritikal ang isang negosyante matapos itong pagbabarilin sa loob ng kanyang tindahan sa Barangay Bantog, Asinggan, Pangasinan. Sabado ng gabi ng barilin ng suspect na nagpanggap na customer ang biktimang si Gina Feliciana Pasyon, 54 anyos. May tumawag dun sa sari-sari store na. So, pinuntahan niya, pagdating dun sa sari-sari store, suddenly pinagbabaril siya ng suspect. 5 basyon ng bala ang na-recover ng otoridad sa crime scene. Tama sa bahaging ulo at balikat ang tinamo ng biktima na mahigpit na obserbahan sa ospital. Ang suspect naglakad paalis ng tindahan matapos ang pamamaril at sumakay sa isang motorsiklo sa di kalayuan. Allegedly, ahente ng lending. So, naghahanap siya ng uutang sa lending, tapos dadalhin niya sa lending. So, tinitignan natin yung anggulo na mayroong mga hindi na singil. Ang mga kaanak ng biktima, kumakain daw noon nang marinig ang mga putok ng baril. Pinapaubayan na lang nila sa pulisya ang pagresolba sa kaso. Iba't ibang sektor nagbayanihan sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Balitang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Alfie, almost 50% ng tapos na malinisan ng mga paaralan na gagamitin sa papalapit na pasukan sa 2016 to 2017. Ang Brigada Eskwela ay magtatagal nga sa loob ng isang linggo. Isinagawa kanina umaga ang kick-off ceremony ng Brigada Eskwela ng Dagupan City Schools Division sa Judge Jose de Venecia Senior Memorial National High School sa Barangay Bolosan. Dinaluhan ito ng mga kawani ng DepEd, Dagupan City LGU, pamunuan ng Dagupan City Police, mga magulang at estudyante. Pag-prepare ng ating mga classrooms, lilinisan ng gusto yan. Kasi gusto nila, pagpasok ng bata, klase na, wala nang maglilinis, kumbaga. Hindi alintana ng mga magulang, init ng panahon para maglinis sa buong paligid ng eskwelahan. Itinuturing na pangalawang tahanan ng mga batang paaralan, kaya taon-taon umano silang nagbabayanihan. Siyempre para sa din ng mga bata, para hindi na rin sila mahirap. Samantala, sa Lawag City, Ilocos Norte, nag-motorcade ang mga guro bago nila sinimulan ang kanilang paglilinis. May mga nagpintura, may nagwalis sa loob at labas ng mga gusali, at may mga nagputol ng sanga ng mga puno. With the leadership ng mga school principal, maayos yung dissemination. So mayroon tayong representative ng parents, ng barangay officials, ng community folks, para sa gayon ay lahat-lahat tayo ay makipagkaisa dito sa brigada. Kasabay ng opisyal na pagsisimula ng Brigada Eskwela, pinasinayaan din ang kauna-unahang senior high school building sa Abra. Inumpisahan ang paglilinis sa iba't ibang paaralan noon pang nakarang linggo sa pamamagitan ng Inamuyo o Bayanihan Program. Alfie, yung mga paaralan na hindi napasama nga sa kick-off ng Brigada Eskwela ay ito naman yung mga priority sa follow-up na isasagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa dami na rin ng mga paaralan ay scheduling na lamang itong ipinatupad nga ng DepEd sa paglilinis nga ng mga paaralan na gagamitin sa nalalapit na pasukan. Common problems lang naman na encounter kanina sa Brigada Eskwela ay itong mga paglilinis sa mga kwarto, paglilinis sa mga bakuran, pagkukumpuni ng mga sirang upuan, ng mga sirang kisame at pagpipintura nga ng mga dingding ng paaralan. Kabilang nga sa nagtulong-tulong kanina, Alfie, ay itong mga empleyado ng DepEd, may mga magulang at meron na rin mga mag-aaral. Siyempre, nandyan ang PNP, BFP, ang Army at iba pang volunteers. Ayon sa DepEd, sa pag-umpisa nga ng pasukan sa June 13 sa mga pampublikong elementarya, ay ipapatupad muna nila itong no uniform policy. Dahil malinis naman na daw itong mga paaralan, dahil nga sinagawang Brigada Eskwela ay tuloy na raw yung klase, diretso na ang klase sa unang araw pa lang ng pasukan sa school year 2016-2017. Balik sa iyo, Alfie. Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa mga
mga kapuso nating naiinip sa mano-mano at mahabang proseso sa pag-apply ng NBI clearance, worry no more dahil online NBI clearance application in full operation na. May good news na hatid si Jasmine Gabriel. Goodbye na raw sa mano-manong pagkuha ng NBI clearance sa Dagupan City. Computerized at online processing na kasi ang pagkuha ng NBI clearance. Fast track po yung application sa NBI mismo. So it will avoid long queues and mas mabilis po yung transaction. Sa mga nais kumuha ng NBI clearance, bago pumunta sa tanggapan ng NBI, kailangang mag-apply muna kayo via online sa NBI website. Makikita rito ang form na dapat lagyan ng mga kailangang impormasyon. Ang reference number mula sa online application ang dadalhin sa tanggapan ng NBI. Pag may reference number ka na, magbabayad ka na, and then i-review lang yung mga details, then you can have your fingerprinting and picture na. Malaking bagay naman sa mga aplikante ang online application. Okay na naman. Tama po. Medyo matagal pa rin ho ba o ano? Depende siguro mamaya pag doon. Maganda naman po, ma'am. So, parang medyo mabisin po, ma'am. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Susunod, tanod na umano'y ng bully ng isang kabarangay, ginantihan ng saksak, patay, at magkahiwalay na banggaan ng mga sasakyan, dalawa ang nasawi, tutukan sa pagbabalik ng Balitang Amyanan. Dahil sa umano'y pambubuli, Barangay Tanod sa Binmali, Pangasinan, pinagsasaksak, patay. Nakaalerto si Joan Punsoy. Tadtad ng saksak ang padre de pamilya at barangay Tanod na si Manny Manawis. Sospek sa pananaksak ang kapitbahay na si Edgar Mendiguarin. Kwento ng may bahay ng biktima, pasakay na kanyang tricycle ang mister nang undayan ito ng saksak ni Mendiguarin sa barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. 12 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kumitil sa buhay ng biktima. Gusto ko, makulong siyang habang buhay. Para alam niya kung anong ginawa niya sa asawa ko. Nakuha sa kustodiya ng sospek ang kitchen knife na ginamit sa krimen. Hindi tinanggi ni Mendiguarin ang nagawang kasalanan. Anya, napuno na ito sa madalas na pambubuli sa kanya ng biktima. Parinig sila ng parinig Anong pinaparinig nila sa'yo? na mangmang kami na walang pinag-alaran. Hindi raw siya nire-respeto ng Tanod dahil grade 4 lang ang inabot niya sa pag-aaral. Ma'am, walang sinasabing ganyan, ma'am. Ayon sa pulisya, dati nang nasampa ng kasong physical injury ang suspect. For proper evaluation yun sa endorsement sa piskalya. Then, bahala na ang piskal kung anong disposition niya doon sa case. Joan Fonsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Lalaki patay sa pamamaril sa harap ng eskwelahan sa Bangged, Abra. Narito ang report. Dead on arrival sa Abra Provincial Hospital si J.R. Corby matapos pagbabarilin sa harap ng isang eskwelahan sa Zone 6, Bangged, Abra. Nagtamo ang biktima ng isang tama ng bala ng baril sa kanyang ulo na dahilan ng pagkamatay. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakasakay ng motorsiklo ang biktima at papunta ang barangay Santa Rosa ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Personal belongings na tinan over sa atin ng biktima, ng mga gamit ng biktima, naka-recover tayo ng isang maliit na sasil containing white crystalline substance suspected to be shampoo. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala mula sa caliber 45. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa illegal na droga ang pamamaril matapos makuha ang isang sachet ng shabu sa loob ng pakete ng sigarilyo ng biktima. Samantala, wala daw alam ang ama ng biktima sa posibleng motibo sa pamamaril. Mula dito sa lalawigan ng Abra, Archie Lorenzo, naghahatid ng Balitang Amyanan. 4 na sangkot sa illegal na droga timbog sa magkahiwalay na operasyon sa Urdaneta City, Pangasinan. Sundan sa report. 2 umanitulak ng shabu ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Pinmaludpod, Urdaneta City, Pangasinan. Isa rito, itinuturing na top 1 drug personality. We considered him as top 1 dahil medyo malawakan yung kanyang operation.
marami-rami na yung kanyang binebentahan and talagang matagal na rin po siyang gumagamit. Nahulihan ng 3 pakete ng shabu at iba pang drug paraphernalia sina Avelino Coelho Jr. at ang kasabot nitong si Arnold Salazar. Actually, nagre-rent po siya sa isang bahay paupahan na kung saan doon na po niya ginagawa yung kanyang pagbebenta ng illegal na droga. Doon na rin gumagamit yung ibang kanyang mga parokyano. Tinigil ko na pagtutulat pero gumagamit yun. 2 katao rin ang naaresto sa Oplan City ng pulisya. Nahulihan ng 2 pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia ang mga suspect na sina Daniel Joy Banayos at Cristina Morales. Nasita ang mga ito sa loob ng kanilang SUV dahil sa impormasyon na tanggap ng pulisya sa mga bystanders sa lugar. Kasong illegal possession of dangerous drugs at drug paraphernalia ang isinampa laban sa mga suspect. Mataas na demand sa dugo nagsimula ng maramdaman ngayong tag-ulan. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, sa datos ng Provincial Health Office, province-wide umakyat na ng 30% ang kaso ng dengue simula noong January hanggang sa kasalukuyan. At kapag pinag-uusapan natin ng dengue, alam naman natin na number 1 na kailangan ng mga dengue patients ay ang blood transfusion. Kaya ngayon pa lamang habang maaga-aga pa at hindi pa nga na-experience ng ating mga kababayan ang panahon ng pagbaha, ay nananawagan na ang blood bank ng Region 1 Medical Center sa ating mga kababayan na mag-donate na ng kanilang mga dugo. Umaabot sa 40 bag ng dugo kada araw ang inire-release ng blood bank ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Mga pasyenteng may sakit na anemia, leukemia, cancer at maging ang mga buntis ang karamihan sa mga nangangailangan ng dugo. Hindi pa raw kasama rito ang mga dengue cases. Inaasahang mas lalo pang tataas ang demand ng dugo kapag dumami na ang kaso ng dengue cases ngayong panahon ng tag-ulan. Actually, ngayon masyadong marami, mataas yung demand natin sa mga blood units. But then, we're trying our best para ma-compensate yun at magkaroon tayo ng supply ng dugo sapat yung mga ligtas na dugo natin. Sa pagdiriwang ng World Blood Donors Day sa buwan ng Hunyo, panawagan ng blood bank ang kusang loob na pag-donate ng dugo. Malaking tulong kasi ito para mapunan ang mataas na pangangailangan sa dugo. Hinikayat natin yung mga ibang mga kababayan natin na mag-volunteer mag-volunteer sila mag-donate ng dugo para naman makatulong tayo ng malaki sa ating mga kababayan. Galing pa sa San Manuel, Pangasinan, ang magkaibigang Ray John at Mandy. Ilan lang sila sa mga walk-in blood donor sa ospital. Sana makatulong lang tapos malinisan naman yung dugo sa tao. Para makatulong po. Sa ngayon, nasa halos 500 bags ng dugo ang pondo ng R1MC. Alfie, araw-araw bukas ang blood bank ng Region 1 Medical Center para sa mga kababayan natin o yung mga walk-in na blood donors na kung saan ito yung mga taos sa puso nila na mag-donate nga ng dugo at nagtutungo nga dito sa Region 1 Medical Center. Bukod doon ay meron din mga mobile blood donations na sinasagawa ang blood bank ng R1MC. Actually, sa buwan ng Hunyo ay meron na silang 6 na mga lugar sa Pangasinan na paggaganapan ng mobile blood donations. Ang kagandahan kapag mobile blood donations, kapag ka nagkaroon ng dengue cases sa isang lugar o partikular doon sa lugar na halimbawa ay nagpa-undergo ng mobile blood donations, so automatic na nagkakaroon na sila ng kanilang reserba na dugo sa blood bank ng Region 1 Medical Center. Nangailangan sila, automatic na meron ding maibibigay na dugo para doon sa dengue patients. Kaya panawagan ng Region 1 Medical Center na hanggat maaga pa ay mag-inquire din sila sa blood bank para makapagsagawa ng mga mobile blood donations dito nga sa buong Pangasinan. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Isinagawa ang sigaw sa Ilog Festival sa Baroro River sa bayan ng Macnotan, La Union. Layunin nitong manawagan sa mga residente ng alagaan ng ilog at magpasalamat sa masaganang biyayang makukuha mula rito. Inilibot naman sa Fluval Parade ang Birheng Peña Francia kasama ang mga mangingisda at residente. Nagkasiyahan din ng mga kabataan sa paglangoy. Nagpaligsahan din ng mga ito sa karera ng balsa gamit ang mga kamay. Paraan daw nila ito para panghingkayat sa mga mangingisda na natural na paraan sa ang pangingisda upang maiwasan ang polusyon sa tubig dulot ng dimaki ng bangka. Nakisaya rin ng mga bisita at nilasap ang sarap ng mga sariwang isda. Mag-create pa ito ng awareness sa mga naninirahan along the river
at sa mga nasa upland barangays ng Benguet at Ilocos Sur na pangalagaan natin ng husto ang ilog na ito. 12 oras na scheduled power interruption ang ipapatupad ng Beneco sa ilang bahagi ng Benguet bukas, May 31, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Apektado rito ang buong Atok, Kapangan, Sibungan, Bocod, Kabayan, Bugyas, Bakun, maliban sa Kayapa proper at Mankanan. Abangan! 2 katao nasawi sa magkahiwalay na banggaan sa Pangasinan at Ilocos Norte. At cast ng Encantadia nagbigay saya sa Kapuso Mall Show sa Cabanatuan City. Matutunghayan na yan sa aming pagbabalik. Traffic update na tayo mga kapuso. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, maayos o banayad pa naman ang sitwasyon dito nga sa may kahabaan ng Arellano Street. Pag-usapan natin yung traffic situation sa mga oras na ito. Kung papansinin natin, yung mga sasakyan natin talagang dire-diretso pa yung takbo, particular doon sa may right lane kung saan yun yung mga sasakyan mula doon sa may Bunuan area. Papunta naman yan, papasok yan sa may downtown area ng syudad. Habang dito nga sa may kaliwang bahagi naman, yan yung mga pampubliko at mga pampribadong sasakyan mula sa downtown area papunta na sa may papansinin natin, ayon na rin sa mga nakausap nating mga motorista, mas okay pa daw yung sitwasyon ngayon as compared noong mga previous na buwan. Ito'y dahil na nga rin malaking tulong dyan yung pagkakaroon o yung mahigpit na implementasyon ng no parking sa shoulder road ng Arellano Street, particular doon sa may junction area, dire-diretso yan, hanggang doon nga sa may isang shopping mall dito nga sa may Dagupan City. So basically, tuloy-tuloy, smooth yung daloy ng ating mga sasakyan, walang heavy traffic build-up. Ibig sabihin, bagamat nakikita natin na medyo humihinto, sa may gawin naman doon sa may paaralan, dire-diretso yung usad ng ating mga sasakyan. Dire-diretso yan hanggang sa may downtown area. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. 2 patay sa magkahiwalay na banggaan ng mga sasakyan sa Ilocos Norte at Pangasinan. Naka-alerto si GMA News Stringer, Dennis Alipio. Nasawi habang ginagamot sa ospital ang rider ng motorsiklo na si Sherwin Borbe. Sakay siya ng motorsiklo nang mabangga ang isang tricycle sa Barangay Buyon, Bakaray, Ilocos Norte. Sugat naman sa paa ang tinamo ng driver ng tricycle na si Reynaldo Reginaldo. Sa lakas ng impact, tumilapon si Borbe at nabagok ang ulo nito sa semento. May dala umanong helmet ang biktima pero hindi matiyak ng otoridad kung ginamit ito ni Borbe. Agad na sumuko sa pulisya ang driver na nakahanda umanong tumulong sa pamilya ng nasawi. So para may dala naman siyang helmet nun, pero sa pag-imbestiga namin, maaaring hindi niya ilakyo. Pagkasagsan niya kasi medyo malayo yung napuntahan niya, malamang natanggal yon yung helmet at naipukpok yung ulo niya. At yun ang dahilan ng pagkamatay. Sa resulta ng medical examination na kinandak, positive naman siya sa alcoholic breath. Samantala, patay din si Alex Delfin, residente ng Barangay Babasit, Manawag, Pangasinan, nang bumangga ang minamanahong motorsiklo sa isang pampasaherong jeep Santa Maria, Manawag, Pangasinan. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ni Delfin na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ligtas naman kasalukuyan nagpapagaling ang kanyang angkas na si Adan Hobenaro. Ayon sa otoridad, nasa-impluwensya ng Alex Delfin nang mangyari ang aksidente. Mag-ingat po palagi at huwag pong iinom. Tsaka magsuot po ng helmet para po sa inyong kaligtasan. Dennis Alipio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Issuance ng permit sa mga marginalized fishermen sisimulan na ngayong linggo. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, matapos nga yung malawakang pagdismantle o pagbabaklas doon nga sa mga fish pen ng mga bangus growers sa Dagupan City, nakatakda naman ng ayusin ng City Agriculture Office at ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon o kondisyon ng mga marginalized fishermen dito nga sa lungsod. Mag-i-issue na simula ngayong linggo ang City Agriculture Office ng Aquaculture Lease Agreement o ALA sa mga marginalized fisher folk sa syudad. Nasa 2,000 ala ang ipapamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga kwalipikadong mangingisda na gustong mag-operate ng fish traps gaya ng Phuket, Patikwas, Skylab, Sherwin at iba pa.
Depende sa size ng ilog with actually yung lapad, yung luwang. Magbibigay na rin ng permit to operate para sa mga fish cage na may sukat na 5x5 o 25 square meters na naaayon sa ordinansa ng syudad. Pag nagsabi kaming resize and restructure, yung fish pen, hindi na fish pen, magiging cage na ito. Kinontra naman ng Philippine Association of Fish Producers ng syudad ang hakbang na ito ng LGU. Aanhin naman daw kasi ang permit kung wala nang nahuhuling isda sa ilog. Kaya ipagpapatuloy muna yan, pero talaga namang halos wala naman silang mga huling isda ngayon. Kasi depleted na po yung resources, halos natabunan na yung ilog, silted na masyado, pagka low tide, wala ka na makitang halos tubig dyan, di ba? So ano pang uhuhulihin ng mga fisher folks natin? Mas mainam daw kung ang pagtuunan ng pansin ng LGU ay ang malawakang paglinis ng ilog sa tulong ng national government. These are all appreciated na napakaganda po. However, at this time, I would say, hindi po napapanahon. Kasi to my understanding, is dapat pinakaunang gawin ng gobyerno, the city, the DPWH, the national government should collaborate in order to address this biggest problem we have right now. Patuloy naman ang isinasagawang paglilinis sa ilog ayon sa City Agriculture Office. Alfie, kini-question yon ng Fisher Folk Association yung naging statement ng City Agriculture Office katuwang ng lokal na pamahalaan na sinasabi nga na wala na 80%, malaking porsyento ng mga fish pens sa Dagupan City, partikular sa may Pantal River, ay na-dismantle na o di kaya ay wala na. Bagamat meron pa rin daw mga fish pen na makikita sa Pantal River. Pero ayon naman sa paliwanag ng City Agriculture Office na kung saan yung mga nakikita natin na mga fish structures o mga fish sa Pantal River ay fish pen. Actually, yung mga fish pen na na-convert sa fish cages na mula doon sa malalaking sukat na hindi batay o alinsunod doon sa ordinance ng syudad, kinonvert yan sa fish pen na nasa 5 by 5 square meters lamang o 25 square meters na naaayon doon nga sa naamyendahan na city ordinance. Ibig sabihin, yaan yung mga legal na mga fish cages na kung saan this week nga ay may isyuhan na ng permit to operate yung mga kababayan natin na nagnanais nga na mag-operate ng mga fish cages. Ganun din, yung mga maliliit na mga fishing structures gaya ng mga Skylab ay may isyuhan sila. Sa ating nakuhang impormasyon mula sa City Agriculture Office, nasa 2,000 plus yung kanilang ibibigay na ala o di kaya ay permit sa ating mga kababayan, partikular yung mga nasa marginalized fishermen. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Kapuso Mall Show sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nagningning kasama ang cast ng pinaka-aabangan Encantadia. Tungayan sa report. Dumagundong ang sigawan at pilian ng mga fans ng isa-isang ipakilala ang mga pangunahing karakter. Nagaganap sa pinakaabangang remake ng Telefantasia ng GMA Network, ang Encantadia, na puno ng libo-libong tagahanga ang tatlong palapag ng SM City Cabanatuan sa ginanap na Kapuso Mall Show. Excited na kami sa Encantadia! Bakas ang excitement sa mukha ng mga Novo Ecijano. Game na game silang sumali sa mga palaro. May mga nag-alasang res gaya ni Pirena, Amihan, Alena at Danaya. Lahat excited na makabanding ang mga kapusong nagsisiganap sa iconic roles ng naturang Telefantasia. Hindi naman binigo ni Rocco na sino nagaganap bilang Akil, Kylie Padilla na magbibigay buhay sa karakter ni Amihan, Gabby Garcia na gaganap bilang Alena at Tanya Lopez bilang Danaya. Ang mga fans na nakaselfie na nakasama pa sa kantahan. Dear Lakanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan sa ngalan ni CJ Turida, kasama si Faye Centeno, ako po si Alfie Tulagan. At ito ang Balitang Amyanan. Amyanan.
Patay ang pahinanteng si Chris Manawis, 29 anyos, matapos makuryente habang kumukuha ng tubig sa isang water refilling station sa Manawag, Pangasinan. Paalis na ang biktima para bumiyahe. Nang maalalang wala itong dalang tubig, kaya agad nitong binuksan ng water refilling station na pagmamayari rin ng kanyang amo sa trucking business. Nakayapak ang biktima ng isaksakang aparato kaya nakuryente ito. Nag-aagaw buhay ang isang negosyante matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang tindahan sa Asinggan, Pangasinan. Narito ang report. Kritikal ang isang negosyante matapos itong pagbabarilin sa loob ng kanyang tindahan sa Barangay Bantog, Asinggan, Pangasinan. Sabado ng gabi ng barilin ng suspect na nagpanggap na customer ang biktimang si Gina Feliciana Pasyon, 54 anyos. May tumawag dun sa sari-sari store na. So, pinuntahan niya, pagdating dun sa sari-sari store, suddenly pinagbabaril siya ng suspect. 5 basyon ng bala ang na-recover ng otoridad sa crime scene. Tama sa bahaging ulo at balikat ang tinamo ng biktima na mahigpit na obserbahan sa ospital. Ang suspect naglakad paalis ng tindahan matapos ang pamamaril at sumakay sa isang motorsiklo sa di kalayuan. Allegedly, ahente ng lending. So, naghahanap siya ng utang sa lending, tapos dadalhin niya sa lending. So, tinitignan natin yung anggulo na mayroong mga hindi na singil. Ang mga kaanak ng biktima, kumakain daw noon nang marinig ang mga putok ng baril. Pinapaubayan na lang nila sa pulisya ang pagresolba sa kaso. Iba't ibang sektor nagbayanihan sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Balitang tinutukan live ni Joan Punso. Joan? Alfie, almost 50% ng tapos na malinisan ng mga paaralan na gagamitin sa papalapit na pasukan sa 2016 to 2017. Ang Brigada Eskwela ay magtatagal nga sa loob ng isang linggo. Isinagawa kanina umaga ang kick-off ceremony ng Brigada Eskwela ng Dagupan City Schools Division sa Judge Jose de Venecia Senior Memorial National High School sa Barangay Bolosan. Dinaluhan ito ng mga kawani ng DepEd, Dagupan City LGU, pamunuan ng Dagupan City Police, mga magulang at estudyante. Pag-prepare ng ating mga classrooms, lilinisan ng gusto yan. Kasi gusto nila, pagpasok ng bata, klase na, wala nang maglilinis, kumbaga. Hindi alintana ng mga magulang, init ng panahon para maglinis sa buong paligid ng eskwelahan. Itinuturing na pangalawang tahanan ng mga batang paaralan, kaya taon-taon umano silang nagbabayanihan. Siyempre para sa kanon din ng mga bata, para hindi na rin sila mahirap. Samantala, sa Lawag City, Ilocos Norte, nag-motorcade ang mga guro bago nila sinimulan ang kanilang paglilinis. May mga nagpintura, may nagwalis sa loob at labas ng mga gusali, at may mga nagputol ng sanga ng mga puno. With the leadership ng mga school principals, maayos yung dissemination. So mayroon tayong representative ng parents, ng barangay officials, ng community folks, para sa gayon ay lahat-lahat tayo ay makipagkaisa dito sa brigada. Kasabay ng opisyal na pagsisimula ng Brigada Eskwela, pinasinayaan din ang kauna-unahang senior high school building sa Abra. Inumpisahan ang paglilinis sa iba't ibang paaralan noon pang nakarang linggo sa pamamagitan ng Inamuyo o Bayanihan Program. Alfie, yung mga paaralan na hindi napasama nga sa kick-off ng Brigada Eskwela ay ito naman yung mga priority sa follow-up na isasagawang ang Brigada Eskwela. Dahil sa dami na rin ng mga paaralan ay scheduling na lamang itong ipinatupad nga ng DepEd sa paglilinis nga ng mga paaralan na gagamitin sa nalalapit na pasukan. Common problems lang naman na encounter kanina sa Brigada Eskwela ay itong mga paglilinis sa mga kwarto, paglilinis sa mga bakuran, pagkukumpuni ng mga sirang upuan, ng mga sirang kisame at pagpipintura nga ng mga dingding ng paaralan. Kabilang nga sa nagtulong-tulong kanina, Alfie, ay itong mga empleyado ng DepEd, may mga magulang at meron na rin mga mag-aaral. Siyempre, nandyan ang PNP, BFP, ang Army at iba pang volunteers. Ayon sa DepEd, sa pag-umpisa nga ng pasukan sa June 13 sa mga pampublikong elementarya, ay ipapatupad muna nila itong no uniform policy. Dahil malinis naman na daw itong mga paaralan, dahil nga sinagawang Brigada Eskwela ay tuloy na raw yung klase, diretso na ang klase sa unang araw pa lang ng Cabanatuan City, nagningning kasama ang cast ng inaabangang Encantadia.
Magandang hapon, Hilaga at Gitlang Luzon. Mahigit 12 kabahayan ang dinemolish sa Santa Maria, Pangasinan. Ang mga nakatira sa demolition area, walang nagawa kundi panoorin ang paggiba sa kanilang mga bahay. Sundan sa report. Mga minor de edad na may hawak ng mga karatula ang luminya sa gilid ng kalsada sa Barangay Cabuluan, Santa Maria, Pangasinan dakong alas 8 ng umaga kanina. Panawagan nila, palugit bago gibain ang kanilang mga tinitirhang bahay. I-extend nila kami at ibibigay muna nila sa amin yung relocation at saka yung assistance po. Kasi wala pa po silang natupad na yung mga iprinamisa nila na ibigay sa amin, hindi naman po nila ibinigay. Pero pagdating ng sheriff na may hawak ng utos ng korte para sa demolisyon ng mahigit 12 bahay, wala ring nangyari sa panawagan ng mga residente. Tumanggi na magsalita sa kamera ang sheriff. Unang giniba ang bungalow type na bahay na ito. Ang mga may-ari ng bahay, hindi napigilang bumuhos ang kanilang mga luha. Walang magawa itong mga may-ari ng bahay kundi pagmasdan ang pag-demolish sa kanilang mga bahay. Pero ayon sa may-ari ng mismong lupa, nabigyan naman daw ng mahabang abiso itong mga apektadong residente. Mahigit 20 taon nang nakatira ang residenteng si Euphenia Baquilar. Aminado itong wala silang hawak na titulo. Kahit kagabi pa, nagsimula na silang mag-asabalutan. Sa kasamaang palad, wala po kaming malilipatan kaya dito lang muna kami sa tabi ng kalsada. Saka natulog pa po kami diyan kagabi. Noong Pebrero pa inilabas ang writ of demolition, kaya sapat na raw ang ibinigay na palugit ng may-ari ng lupa. Tarusanda ko matibagbagada. Handa ko mga agindidiam mo. Amudan nga nabayag dati. Di kita na dumagta, di na pa nayarak. Kaso na ito yan. Iso nga, tarusanda ko matibagbagada. Nakakalat naman ang pulisya sa paligid para magbantay. Main role ng PNP po rito is i-maintain po yung security po, no? Kaya po andito yung kapulisan para sa ganun ma-prevent po natin yung mga untoward na incident na mangyari. Aminado ang lokal na pamahalaan na limitado lang ang maibibigay nilang financial assistance sa mga apektadong residente. May inoffer din yung National Housing Authority during the conference. Pero maliliit kasi yung mga units. Kaya ayaw ng mga residents. Nasawi ang isang umano'y drug personality sa Zaragoza, Nueva Ecija matapos magtangkang tumakas at makipagbarilan sa mga pulis. Samantala, ginang at umano'y parokyano nito, huli rin sa bypass operation sa parehong bayan. Nakaalerto si GMA News Stringer, Junjun C. Kumando sa isa kalsada ang 40 anyos na si Aaron Cabrera matapos ang isinagawang bypass operation sa Barangay Santo Rosario, Zaragoza, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nagtangkang tumakas at nakipagbarilan pa sa mga pulis ang suspect na kabilang sa drug personality sa bayan. Nagtamo ng matinding tama ng bala sa katawan ng suspect. Agad daw dinala sa ospital si Cabrera, ngunit idineklarang dead on arrival. Nakuha mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang mga shabu at drug paraphernalia. Sa palagay ko po, mababawasan po ang bentahan ng illegal na droga dito sa aming bayan dahil gawa nga po nitong aming operasyon na ginawa po at binuo ng aming operatiba. Sa Zaragoza, Nueva Ecija pa rin, arestado ang 57 anyos na si Estelita Almeida kasama ang parokyano nito na si Nomer Aquino sa isinagawang bypass operation. Nakumpiska sa mga ito ang ilang plastic sachet na naglalaman ng illegal na droga at drug paraphernalia. Hindi ko po alam. Galing po ako sa Pampanga. Dati po, sir. Hindi na po, sir. Inihahanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga suspect. Mula dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, Junjun C, naghahatid ng balita. Pasukan sa school year 2016-2017. Balik sa iyo, Alfie. Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa mga kapuso nating naiinip sa mano-mano at mahabang proseso sa pag-apply ng NBI clearance, worry no more dahil online NBI clearance application in full operation na. May good news na hatid si Jasmine Gabriel. Goodbye na raw sa mano-manong pagkuha ng NBI clearance sa Dagupan City. Computerized at online processing na kasi ang pagkuha ng NBI clearance. Fast-track po yung application sa NBI mismo. So it will avoid long queues and mas mabilis po yung transaction. Sa mga nais kumuha ng NBI clearance,
Bago pumunta sa tanggapan ng NBI, kailangang mag-apply muna kayo via online sa NBI website. Makikita rito ang form na dapat lagyan ng mga kailangang impormasyon. Ang reference number mula sa online application ang dadalhin sa tanggapan ng NBI. Pag may reference number ka na, magbabayad ka na, and then i-review lang yung mga details, then you can have your fingerprinting and picture na. Malaking bagay naman sa mga aplikante ang online application. Okay na naman. Tama po. Medyo matagal pa rin ho ba o ano? Depende siguro mamaya pag doon na. Maganda naman po, ma'am. So, parang medyo mabisin po, ma'am. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Susunod, tanod na umano'y ng bully ng isang kabarangay, ginantihan ng saksak, patay, at magkahiwalay na banggaan ng mga sasakyan, dalawa ang nasawi, tutukan sa pagbabalik ng Balitang Amyanan. Dahil sa umano'y pambubuli, Barangay Tanod sa Binmali, Pangasinan, pinagsasaksak, patay. Nakaalerto si Joan Punsoy. Tagtad ng saksak ang padre de pamilya at barangay Tanod na si Manny Manawis. Sospek sa pananaksak ang kapitbahay na si Edgar Mendiguarin. Kwento ng may bahay ng biktima, pasakay na kanyang tricycle ang mister nang undayan ito ng saksak ni Mendiguarin sa barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. 12 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kumitil sa buhay ng biktima. Gusto ko makulong siyang habang buhay para alam niya kung anong ginawa niya sa asawa ko. Nakuha sa kustodiya ng sospek ang kitchen knife na ginamit sa krimen. Hindi tinanggi ni Mendiguarin ang nagawang kasalanan. Anya, napuno na ito sa madalas na pambubuli sa kanya ng biktima. Parinig sila ng parinig Anong pinaparinig nila sa'yo? na mangmang kami na walang pinag-alaran. Hindi raw siya nire-respeto ng Tanod dahil grade 4 lang ang nabot niya sa pag-aaral. Ma'am, walang sinasabing ganyan, ma'am. Ayon sa pulisya, dati nang nasampa ng kasong physical injury ang suspect. For proper evaluation yun sa endorsement sa piskalya. Then, bahala na ang piskal kung anong disposition yung doon sa case. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Lalaki patay sa pamamaril sa harap ng eskwelahan sa Bangged, Abra. Narito ang report. Dead on arrival sa Abra Provincial Hospital si J.R. Corby matapos pagbabarilin sa harap ng isang eskwelahan sa Zone 6, Bangged, Abra. Nagtamo ang biktima ng isang tama ng bala ng baril sa kanyang ulo na dahilan ng pagkamatay. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakasakay ng motorsiklo ang biktima at papuntang barangay Santa Rosa ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Personal belongings na turnover sa atin ng biktima, ng mga gamit ng biktima is naka-recover tayo ng isang maliit na sasil containing microscopic substance suspected to be shampoo. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala mula sa caliber .45. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa illegal na droga ang pamamaril matapos makuha ang isang sachet ng shabu sa loob ng pakete ng sigarilyo ng biktima. Samantala, wala daw alam ang ama ng biktima sa posibleng motibo sa pamamaril. Mula dito sa lalawigan ng Abra, Archie Lorenzo, naghahatid ng Balitang Amyanan. 4 na sangkot sa illegal na droga timbog sa magkahiwalay na operasyon sa Urdaneta City, Pangasinan. Sundan sa report. 2 umanitulak ng shabu ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Pinmaludpod, Urdaneta City, Pangasinan. Isa rito, itinuturing na top 1 drug personality. We considered him as top 1 dahil medyo malawakan yung kanyang operation. Marami-rami na yung kanyang binebentahan and talagang matagal na rin po siyang gumagamit. Nahulihan ng 3 pakete ng shabu at iba pang drug paraphernalia sina Avelino Coelho Jr. at ang kasabot nitong si Arnold Salazar. Actually, nagre-rent po siya sa isang bahay paupahan na kung saan doon na po niya ginagawa yung kanyang pagbebenta ng illegal na droga. Doon na rin gumagamit yung ibang kanyang mga parokyano. Tinigil ko na pagtutulat pero gumagamit yun. 2 katao rin ang naaresto sa Oplan City ng pulisya. Nahulihan ng 2 pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia ang mga suspect na sina Daniel Joy Banayos at Cristina Morales. Nasita ang mga ito sa loob ng kanilang SUV dahil sa impormasyon na tanggap ng pulisya sa mga bystanders sa lugar. Kasong illegal possession of dangerous drugs
at drug paraphernalia ang isinampa laban sa mga suspect. Mataas na demand sa dugo nagsimula ng maramdaman ngayong tag-ulan. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, sa datos ng Provincial Health Office, province-wide umakyat na ng 30% ang kaso ng dengue simula noong January hanggang sa kasalukuyan. At kapag pinag-uusapan natin ng dengue, alam naman natin na number 1 na kailangan ng mga dengue patients ay ang blood transfusion. Kaya ngayon pa lamang habang maaga-aga pa at hindi pa nga na-experience ng ating mga kababayan ang panahon ng pagbaha, ay nananawagan na ang blood bank ng Region 1 Medical Center sa ating mga kababayan na mag-donate na ng kanilang mga dugo. Umaabot sa 40 bag ng dugo kada araw ang inire-release ng blood bank ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Mga pasyenteng may sakit na anemia, leukemia, cancer at maging ang mga buntis ang karamihan sa mga nangangailangan ng dugo. Hindi pa raw kasama rito ang mga dengue cases. Inaasahang mas lalo pang tataas ang demand ng dugo kapag dumami na ang kaso ng dengue cases ngayong panahon ng tag-ulan. Actually, ngayon masyadong marami, mataas yung demand natin sa mga blood units. But then, we're trying our best para ma-compensate yun at magkaroon tayo ng supply ng dugo sapat yung mga ligtas na dugo natin. Sa pagdiriwang ng World Blood Donors Day sa buwan ng Hunyo, panawagan ng blood bank ang kusang loob na pag-donate ng dugo. Malaking tulong kasi ito para mapunan ang mataas na pangangailangan sa dugo. Hinikayat natin yung mga ibang mga kababayan natin na mag-volunteer mag-volunteer sila mag-donate ng dugo para naman makatulong tayo ng malaki sa ating mga kababayan. Galing pa sa San Manuel, Pangasinan, ang magkaibigang Ray John at Mandy. Ilan lang sila sa mga walk-in blood donor sa ospital. Sana makatulong lang, tapos malinisan naman yung dugo sa kasa. Para makatulong po. Sa ngayon, nasa halos 500 bags ng dugo ang pondo ng R1MC. Alfie, araw-araw bukas ang blood bank ng Region 1 Medical Center para sa mga kababayan natin o yung mga walk-in na blood donors na kung saan ito yung mga tao sa puso nila na mag-donate nga ng dugo at nagtutungo nga dito sa Region 1 Medical Center. Bukod doon ay meron din mga mobile blood donations na sinasagawa ang blood bank ng R1MC. Actually, sa buwan ng Hunyo ay meron na silang 6 na mga lugar sa Pangasinan na paggaganapan ng mobile blood donations. Ang kagandahan kapag mobile blood donations, kapag ka nagkaroon ng dengue cases sa isang lugar o partikular doon sa lugar na halimbawa ay nagpa-undergo ng mobile blood donations, so automatic na nagkakaroon na sila ng kanilang reserba na dugo sa blood bank ng Region 1 Medical Center. Nangailangan sila, automatic na meron ding maibibigay na dugo para doon sa dengue patients. Kaya panawagan ng Region 1 Medical Center na hanggat maaga pa ay mag-inquire din sila sa blood bank para makapagsagawa ng mga mobile blood donations dito nga sa buong Pangasinan. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Isinagawa ang sigaw sa Ilog Festival sa Baroro River sa bayan ng Macnotan, La Union. Layunin nitong manawagan sa mga residente ng alagaan ng ilog at magpasalamat sa masaganang biyayang makukuha mula rito. Inilibot naman sa Fluval Parade ang Birheng Peña Francia kasama ang mga mangingisda at residente. Nagkasiyahan din ng mga kabataan sa paglangoy. Nagpaligsahan din ng mga ito sa karera ng balsa gamit ang mga kamay. Paraan daw nila ito para panghingkayat sa mga mangingisda na natural na paraan sa ang pangingisda upang maiwasan ang polusyon sa tubig dulot ng dimakin ng bangka. Nakisaya rin ng mga bisita at nilasap ang sarap ng mga sariwang isda. Mag-create pa ito ng awareness sa mga naninirahan along the river at sa mga nasa upland barangays ng Benguet at Ilocos Sur na pangalagaan natin ng gusto ang ilog na ito. 12 oras na scheduled power interruption ang ipapatupad ng Beneco sa ilang bahagi ng Benguet bukas, May 31, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Apektado rito ang buong Atok, Kapangan, Kibungan, Bokod, Kabayan, Bugyas, Bakun, maliban sa Kayapa proper at Mankanan. Abangan! 2 katao nasawi sa magkahiwalay na banggaan sa Pangasinan at Ilocos Norte. At cast ng Encantadia nagbigay saya sa Kapuso Mall Show
sa Cabanatuan City. Matutunghayan na yan sa aming pagbabalik. Traffic update na tayo mga kapuso. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, maayos o banayad pa naman ang sitwasyon dito nga sa may kahabaan ng Arellano Street. Pag-usapan natin yung traffic situation sa mga oras na ito. Kung papansinin natin, yung mga sasakyan natin talagang dire-diretso pa yung takbo, partikular doon sa may right lane kung saan yun yung mga sasakyan mula doon sa may Bunuan area, papunta naman yan, papasok yan sa may downtown area ng syudad. Habang dito nga sa may kaliwang bahagi naman, yan yung mga pampubliko at mga pampribadong sasakyan mula sa downtown area papunta na sa may papansinin natin, ayon na rin sa mga nakausap nating mga motorista, mas okay pa daw yung sitwasyon ngayon as compared noong mga previous na buwan. Ito'y dahil na nga rin malaking tulong dyan yung pagkakaroon o yung mahigpit na implementasyon ng no parking sa shoulder road ng Arellano Street, partikular doon sa may junction area, dire-diretso yan, hanggang doon nga sa may isang shopping mall dito nga sa may Dagupan City. So basically, tuloy-tuloy, smooth yung daloy ng ating mga sasakyan, walang heavy traffic build-up. Ibig sabihin, bagamat nakikita natin na medyo humihinto, sa may gawin naman doon sa may paaralan, dire-diretso yung usad ng ating mga sasakyan. Dire-diretso yan hanggang sa may downtown area. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Dalawa patay sa magkahiwalay na banggaan ng mga sasakyan sa Ilocos Norte at Pangasinan. Nakaalerto si GMA News Stringer, Dennis Alipio. Nasawi habang ginagamot sa ospital ang rider ng motorsiklo na si Sherwin Borbe. Sakay siya ng motorsiklo nang mabangga ang isang tricycle sa Barangay Buyon, Bakaray, Ilocos Norte. Sugat naman sa paa ang tinamo ng driver ng tricycle na si Reynaldo Reginaldo. Sa lakas ng impact, tumilapon si Borbe at nabagok ang ulo nito sa semento. May dala umanong helmet ang biktima pero hindi matiyak ng otoridad kung ginamit ito ni Borbe. Agad na sumuko sa pulisya ang driver na nakahanda umanong tumulong sa pamilya ng nasawi. So para may dala naman siyang helmet nun, pero sa pag-imbestiga namin, maaaring hindi niya ilakyo. Pagkasagsan niya kasi medyo malayo yung napuntahan niya, malamang natanggal yon yung helmet at naipukpok yung ulo niya. At yun ang dahilan ng pagkamatay. Sa resulta ng medical examination na kinandak, positive naman siya sa alcoholic breath. Samantala, patay din si Alex Delfin, residente ng Barangay Babasit, Manawag, Pangasinan, nang bumangga ang minamanahong motorsiklo sa isang pampasaherong jeep Santa Maria, Manawag, Pangasinan. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ni Delfin na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ligtas naman kasalukuyan nagpapagaling ang kanyang angkas na si Adan Hobenaro. Ayon sa otoridad, nasa-impluwensya ng Alex Delfin nang mangyari ang aksidente. Mag-ingat po palagi at huwag pong iinom. Tsaka magsuot po ng helmet para po sa inyong kaligtasan. Dennis Alipio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Issuance ng permit sa mga marginalized fishermen sisimulan na ngayong linggo. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine?